Mga kaibigan, kilala niyo ba kung sino ang kauna-unahang alamat ng Pilipinas sa larangan ng boxing? Bago pa dumating sina Flash Ilorde at Manny Pacquiao, nandyan na ang isang nangangalang Pancho Villa, ang kauna-unahang Pinoy World Champion. Isang alamat na dinakila sa buong mundo, ngunit maagang kinitil ng kapalaran. Ngayon aalamin natin ang tunay na dahilan ng kaniyang pagkamatay. At bakit hanggang ngayon, isa itong kwentong bumabalot sa misteryo at lungkot. Si Francisco Gilledo, o mas kilala bilang Pancho Villa, ipinanganak sa Ilog Negros Occidental. Tubong hirap, lumaking mahirap, pero pusong mandirigma. Sa kanyang murang edad, lumuwas siya ng Maynila para kumayod. Pero hindi niya inakalang sa kanyang kamao, siya'y sisikat at kikilalanin sa buong mundo. Taong 1923, naganap ang laban na nag-ukit ng kanyang pangalan sa kasaysayan. Pinatumba niya ang Mexican champion na si Jimmy Weldy. At mula doon kinilala siya bilang unang Asian World Champion sa boxing history. Isipin niyo mga kaibigan, wala pang Pinoy na gumagawa noon. Si Pancho Villa ang unang nagbukas ng pintuan para sa lahat ng Pinoy boxers na sumunod. Pero kahit isang alamat, may katapusan din. Taong 1925, habang nasa rurok ng kanyang kasikatan, dumating ang isang pagsubok na hindi niya inakalang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Araw bago ang laban niya kontra Jimmy McLarnin sa Oakland, California, si Villa ay nagkaroon ng namamagang ngipin. Isang simpleng sakit ng ngipin lang sana. Pero dahil ayaw niyang umatras sa laban, nagpasya siyang ipatanggal ang ngipin na iyon. Dito nagsimula ang trahedya. Nang matapos ang operasyon, hindi gumaling ang sugat. Nagkaroon siya ng matinding impeksyon na kumalat sa kanyang katawan. Pero imbes na magpahinga, lumaban pa rin si Pancho Villa. Oo, kahit namamaga ang kanyang mukha, kahit halos hindi na siya makapagsalita. Pumunta pa rin siya sa ring para tuparin ang laban na iyon. At nangyari nga natalo siya kay McLarnin. Pero higit pa sa pagkatalo, ang tunay na pinsala ay ang septicemia o blood infection na nakuha niya mula sa ngipin. Ilang araw lang matapos ang laban, noong July 14, 1925, binawian siya ng buhay. Sa edad na 23 lamang siya. Marami ang nagulat, marami ang nalungkot. Paano ang isang napakalakas, isang kampyon na hinahangaan ng buong mundo ay biglang kinitil ang isang simpleng sakit sa ngipin? Pero iyon ang katotohanan mga kaibigan. Hindi suntok, hindi bala, hindi ring, kundi isang impeksyong hindi niya pinansin ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. May ilan pang haka-haka noon. May nagsasabing baka may sabwatan, baka may kapabayaan sa ospital, o baka naman dala talaga ng kapalaran. Pero ayon sa mga tala ng kasaysayan, ang opisyal na dahilan ng pagkamatay ni Pancho Villa ay septicemia na nagsimula sa kanyang ngipin. Kahit maagang kinitil ang kanyang buhay, naiwan naman ang malupit na pamanang iniwan niya sa mundo ng boxing. Isipin niyo, mula sa simpleng batang mahirap sa Negros, umabot siya sa Amerika, tinalo ang mga kampyon doon at itinayo ang bandila ng Pilipinas sa entablado ng mundo. Kaya kung wala si Pancho Villa, malamang hindi ganoon kadali para sa mga sumunod na Pinoy boxers na kilalanin at respetuhin sa buong mundo. Siya ang pintong nagbukas, siya ang unang alamat at siya ang nagpamulat sa lahat. Kayang makipagsabayan ng Pilipino kahit kanino, kahit saan basta't may puso at kamao. Kaya ang kwento ni Pancho Villa ay isang paalala para sa lahat na minsan ang pinakamalakas pwedeng talunin ng pinakamaliit na bagay. Isang ngipin lang, isang sugat lang, tapos ang lahat. Kaya kung ang ating 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao ang hari ng mga boksingerong Pinoy, tandaan natin, bago siya may isang alamat na tinawag na Pancho Villa.